Magandang araw sa ating lahat. Ipapakita ko sa inyo ngayon paano magkabit ng voltage reducer para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente pag gumagamit tayo ng plancha. Ayan, nag-turn on tayo ng plancha. Yan po ay nakaset sa pinaka mataas na setting. Yan. Tapos, ang sunod na gagawin natin dyan, dahil nag-turn on na po natin yung plancha, ay susukatin natin yung power consumption ng flat iron o nung plancha gamit tayo ng wattmeter. Ayan, ipina-plug in ko dito yung wattmeter sa power source. Tapos ang sunod na gagawin natin dyan ay i-plug in natin itong plug ng flat iron. Ayan, na-plug in na po natin, nag-turn on na po yung plancha. Makikita natin na yung power consumption ng plancha ay nasa 1,000 watts mahigit. So, ayan po yung kinukonsumo ng flat iron sa tuwing namamalansya tayo. So, kaya magkakabit tayo ng voltage reducer para mapababa yung konsumo sa kuryente. Yun, nag-unplug tayo ng flat iron doon sa wattmeter. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung voltage reducer na ating gagamitin. Ito po ay rectifier diode. Gumamit po tayo ng 3 piraso na 10 amperes 1000 volts na rectifier diode. Bali, yung ginawa natin dyan ay ikinabit natin sa parallel. Lahat ng cathode o yung may bar lines ay pinagdugtong natin. Tapos, yung walang bar lines naman o yung anode ay yun po ay pinagdugtong natin. Tapos yung sunod natin na ginawa ay tinanggal po natin yung isang linya mula sa power plug na nakakabit doon sa heating element ng flat iron o ng plancha. Ngayon gagamit tayo ng tester. Yan po ay naka-auto. I-check natin kung aling linya mula sa plug o anong terminals mula sa plug yung may connection dito. Ayan. Nakita natin umilaw. So, ibig sabihin, itong terminal na ito at saka yung kulay brown na wire, yan yung may connection. Dito ay sinukat din natin kung okay pa yung kanyang resistance. So far, okay naman. So, inulit pa natin dito. So, sinisigurado natin na hindi shorted yung ating plug. Inulit natin. Ayan po, yung may continuity. So, ibig sabihin, yung isang linya lang mula sa plug, yung lalagyan natin ng voltage reducer. So, simulan na natin. Ayan. So, ang gagawin, yung cathode side ng rectifier diodes na yan po ang ikakabit natin doon sa may heating element ng plancha o ng flat iron. Kaya po tayo gumamit ng 3 piraso na rectifier diode dito. Ang purpose po niyan ay para kayanin ng 3 diode na yan yung amount ng current na dadaloy dito sa flat iron. Kasi kung isa lang yung ikakabit natin dyan, masisira ka agad. So, mas maganda kung 3 o 4 o 5 o 6. So, mas marami, mas matibay yung magiging voltage reducer natin. So, ang sunod na ginawa natin dito ay since naikabit na natin yung lahat ng cathode terminals doon sa heating element ng plancha, dito naman ay ihihinang natin o ikukonekta natin yung line 1 dito sa anode terminals. So, gagamit tayo ng soldering iron. Dito ay hinahanap ko asan na ba yung soldering lead ito. Nahanap ko na rin. So, hinangan lang natin yung
terminals ng anode ng tatlong rectifier diodes na ikakabit natin dito sa plancha. Tapos lagyan din natin ng hinang yung wire na ikakabit. Sige, i-focus ko lang para makita ninyo. Ngayon, ihihinang natin para maikonekta natin yung line 1 doon sa anode terminals ng diode. Teka lang, parang mainit. So, gagamit tayo ngayon ng long nose pliers para hindi tayo mapaso. Ayan. Dito na po yung long nose pliers. Tayo po ay gumamit niyan para ay hindi tayo mapaso sa paghinang. Ayan. Kukonekta na po natin yung lahat ng anode terminals doon sa line 1. Ayan na po. Nahinang na po natin. Yun. Sunod natin na gagawin dyan ay itetesting natin. Susukatin natin ngayon yung power consumption na plancha na meron ng nakakabit na rectifier diodes o na voltage reducer. So, ayan. Pinapakita ko sa inyo kung ano yung naging setup nito. Okay? So, sige. Ayan. So, dito, antay lang tayo. Ano bang ginagawa ko dito? Yan. Sukatin natin ulit o itest natin ulit yung continuity mula sa isang linya ng plug na siyang nakakabit doon sa anode terminals ng rectifier diode. So, hindi yon ang linya. Yan. Ulitin natin. Mukhang hindi nag-contact. Yun. So, dito ay pinapakita ko sa inyo na yung isang linya na wire na mula sa plug, yun lang ang kakabitan natin ng rectifier diode o ng voltage reducer. So, ngayon, testing natin yung flat iron na meron ng nakakabit na voltage reducer na rectifier diode. I-plug in natin itong flat iron dito sa wattmeter. Yan po ay naka full turn on pa rin yung ating plancha o yung flat iron. Okay. Sige. I-plug in na natin. Tingnan natin yung magiging power consumption niya na meron na siyang nakakabit na voltage reducer. Ayan, makikita natin na yung kanyang power consumption ay bumaba ng kalahati. Yan po ay nasa 500 watts mahigit. So, ayan po ang nagiging epekto sa power consumption ng plancha o ng flat iron pag meron tayong ikinabit na rectifier diode bilang voltage reducer. Bakit voltage reducer ang tawag ko rito? Kasi sa principle ng Ohm's law, pag bumaba yung voltage, bababa yung current, at saka bababa din yung power. Ayun po yung konsepto dyan. So, sa next video ko naman ay ipapaliwanag ko kung bakit nangyayari yung ganon. So, ayan. Ang sunod na gagawin natin dito ay isa-set up lang natin ito. Dahil ito po ay ikakabit na natin dito sa plancha. Ito ay ipipermanente na natin para sigurado tayo na meron tayong savings o ayan, sigurado tayo na makakatipid tayo sa ating konsumo ng kuryente sa pamamagitan sa technique na ito. Ayan, i-set up lang natin ito ng mabuti para secured naman yung ating voltage reducer sa loob. So, pag i-set up natin yan, siguraduhin natin na yung connection ay hindi matatamaan yung ibang parte ng flat iron. Okay? So,
dito lalagyan o ikakabit ko lang dito yung clip para hindi gagalaw-galaw yung wire sa tuwing gagamitin itong flat iron. So ayan na po yung ating setup. Napaka ganda ng pagkaka-setup ng voltage reducer. Yan po ay walang natatamaan na ibang parte dito sa plancha o dito sa loob. Ngayon yung ginagawa ko rito ay i-screw ko lang ito o ikakabit ko lang yung screw. Yan. Medyo pasensya na kayo kung mahaba itong video dahil ipinapakita ko lang sa inyo dito kung paano ito ginagawa o paano ito ikinakabit dito sa plancha. Dahil sa pamamagitan ng pagtuturo ko ng ganitong technique ay ako po ay makatulong sa inyo tungkol sa paano makakatipid sa konsumo ng kuryente. Okay? So ulitin ko, ang technique na ito ay applicable po lamang ito sa plancha. Okay? So sa susunod ko na mga video, ipapakita ko rin sa inyo paano i-apply ang technique na ito sa rice cooker, sa water heater o sa mga appliances na umiinit. So, ulitin ko yung technique na ito. Ito po ay applicable lamang dito sa flat iron o sa plancha. Dahil hindi naman natin kailangan ng masyadong mainit na plancha o na flat iron sa tuwing mamamalansa tayo ng ating mga uniforms o ng mga damit na ating gagamitin para sa nagagamitin natin kung tayo po ay lalabas ng bahay o may pupuntahang lugar na kailangan maayos yung ating isusuot na damit. So ayan na po, na-install na po natin, na ibalik na po natin yung cover at yan po ay naka-turn on pa rin itong ating flat iron. Ite-testing natin siya ulit para maipakita ko sa inyo na hindi nagbago yung power consumption. So ayan, meron lang akong hinahanap rito. Hinahanap ko yung wattmeter. Saan na ba napunta yon? Okay. Ayun, dito pala. So, i-plug in natin yung wattmeter dito sa power source para natin masukat yung power consumption ng flat iron na merong ng voltage reducer. Ayan, nag-turn on na po yung flat iron at ganun pa rin po yung power consumption na flat iron. Nasa 500 watts mahigit. Yan po ay nasa kalahati ng 1,000 watts na rated power ng plancha na ito. So, ang ibig sabihin po niyan, pag mapababa yung power consumption, ay yan po ay isang malaking bagay na kung saan makakatipid tayo sa babayaran natin sa ating electric monthly bills, ano? So, ayan, ipinapakita ko sa inyo na yung rated power ng plancha o ng flat iron ay 1,000 watts. Nung ikinabit natin yung voltage reducer na rectifier diodes, yan po ang naging resulta, nasa 500 watts na yan. So, yung 500 watts na yan na pag-init ng plancha, yan po ay sapat para ma-flatten natin yung ating mga uniforms o ma-flatten natin yung mga nagugusot na parte ng ating mga damit, pantalon o kahit na anong natin na ginagamit natin. Ang technique na ito ay mainam para sa ating lahat na may mga estudyante, pumapasok sa trabaho. So, sa ganitong pamamaraan ay yan po ay aking tulong na para
makatipid tayo sa konsumo ng kuryente. So, ayan, hinahayaan ko lang dito na mag-automatic shut off yung flat iron. Tapos, tingnan natin kung ano nga ba yung nagiging power consumption niya sa tuwing magto-turn on yung flat iron. Ayan. Yan po ay naka-off ngayon. Nag-shut off po siya dahil ibig sabihin, naabot na niya yung init. Okay? Ayan. Nag-turn on siya ulit. Nasa 500 watts pa rin yung konsumo. So, dito, ibig sabihin, yan po ay consistent na. So, ito po ay nangangahulugan na pag ikinabit natin yung voltage reducer sa plancha, ang ating kinukonsumo sa tuwing gagamit tayo ng plancha ay nasa 500 watts lang. Hindi na tayo kukonsumo ng 1,000 watts. So, imagine ninyo kung ilang oras tayo namamalansya na nasa 500 watts lang yung konsumo ng plancha. Yan po ay malaking bagay na makakatipid tayo sa babayaran natin sa kuryente. Ayan, kung may natutunan naman kayo sa aking video tutorial na ibinahagi, maaari po lamang ay mag-subscribe, mag-like, at i-share nyo na rin ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan.